Good morning guys! Andito na naman po ang inyong real estate broker sa Metro Tagaytay, Ethel Marie Pintukan. Guys, may share lang po ako sa inyong info. Siyempre, bilang agent, salesperson, broker na nagbebenta, dapat siyempre alam natin yung mga requirements, initial requirements na kailangan natin kapag may reservation na tayo. So, eto, discuss ko sa inyo isa-isa. Ito yung pakita ko yung sa Santa Lucia Global namin na, yan, list of buyer's requirements. So, yan. Meron po tayong reservation application. Siyempre, yung buyer's information sheet. 2 valid government issued ID. Kailangan may 3 specimen signature siya. Siyempre, latest proof of billing. Bilang, kung siya ba ay dito pinanganak, kailangan ng birth certificate. Or kung married na, marriage contract. Tapos, kung widow ka, kailangan ng death certificate ng spouse. Siyempre, kung wala dito sa Pilipinas, nag-i-issue yung buyer ng SPA. Ayan. Ito naman pong mga Batas Pambansa Bilang 185 at itong mga iba pa pong requirements. Ito naman po kapag contract to sell na. So, yung iba po, initially, yun po yung common na hinihingi natin. So, bilang mga agent o broker, aware dapat tayo. Tapos, pakita ko po yung aming, yan. Kapag meron na kaming reservation, so, mihingi kami ng copy ng check. Yan, copy ng check doon sa buyer. Para, ayun yung intention niya to buy. Meron ng ganito. Or, sa reservation mismo, ito. Mag-i-issue sila ng post-dated check. Then, syempre, binibigyan natin ng buyer ng computation. Dapat may copy talaga si buyer ng computation sheet ng binili niyang property. Or yung bibili niyang property. So, yun. Yun guys, yung mga requirements na kailangan. Next time, pakita ko po sa inyo yung sample, yung mga